12,000 pesos payday sa farm. Pahabol sa Kapaskuhan. Anong meron ngayon? Mag-harvest tayo manok. Yan, payday! Pero hindi ito basta-basta dumating. Mahabang pag-aalaga ang ginawa namin dito. Gastos at pagod ay kasama na rin dito. At ang pinakahuli, ang gumising at magkarga kahit madaling araw para lang ma-deliver na maayos ang mga produkto natin sa mga client. Madaling araw pa lang, nasa farm na kaming tatlo. Isa lang ang ibig sabihin nito, payday sa farm. Delivery na naman ang mga alaga natin. Iilan lang naman ang dadalhin natin at malapit lang naman kaya hindi na kami super duper na maaga. Okay, so mula dito, timbang, shoot. Kundi lang yan. Ito yung part 2 ng disposal natin ng ating batch 27. Ang matitira dito para sa new batch ng layers na natin. Marami pa rin nagtatanong kung magkano per kilo dahil nakikita nila nagtitimbang kami sa mga video. Pero hindi po per kilo ito. Ito ay per head ang bigayan. Tinitimbang lang para ma-ensure na pasok sa tamang timbang ang mga manok sa kanilang edad. Kay 15 pa rin ang karga syempre. Maunti o marami, si 15 ang maasahan. Talagang sulit na sulit namin si 15, di ba? Amin lang tinakpan ng trapal ang ibabaw ng crates. Windbreaker na rin, tapos if in case umulan, mayroon na rin protection. May nagtatanong din minsan if kapag ganito daw ba ay may bayad ng delivery. Syempre naman. Kasi bukod ang product at bukod ang delivery service natin. Pero malaki naman ang discount na binibigay ko kasi nga product ko naman ang ikakarga ko. Kumbaga, if ikukumpara na umirkala sila ng kanilang pick-up, ang laki mura para sa kanila kung ito na rin ang arkelahin nila. Okay, let's go! Deliver na to! Dahil dapil ako, dumaan na muna kami sa parisan para mainitan ang tiyan. On time pa naman tayo, kaya kaya pa ng time. Mabilis din naman kaming kumain eh. Naalala ko nung minsan na binilag ko ito, nag-viral naman ang pagkain namin ng Paris eh. Kasi first time ko makakain that time sa ganitong kainan. Masarap pala, mura at napaka-epektibo na pantawid gutom. Kaya mga ganitong pwesto, patok na, malaki pa ang kinikita nila. Itong specific na pwesto nito, parang mga 10 AM pa nga lang eh, wala na sila dito. Pasado alas 6, nakarating na kami sa lugar. Maganda sa ganito, on time. Una, hindi may stress sa mga manok sa biyahe dahil hindi mainit. At pangalawa, maaga tayong makakabalik. Medyo malalim pa ang pinasok namin para marating ang kulungan ni Sir. Kaya pinagtulungan namin para sabay namin madala. Para tipid sa oras at pagod naman. Kaya naman eh. 2 crates lang naman. Cute na cute ang kulungan ng manok na Sir. Siya ay parang frame ng trapal or car park slot ata na nilagyan ng yero tapos pader at karamihan sa materials ni Sir ay recycled. Ang galing. Nag-input lang ako kay Sir para ma-improve katulad dito sa pugad na pwedeng lagyan ng inclined or net sa ibabaw para hindi mag-roost ang mga manok dito. Pati na rin ang pasara at pambukas nito. Yung trapal ni Sir, pwede may full time taas yan para maraming ventilation kasi anyway mataas naman ang yero sa side ni Sir eh. Inisa-isa namin ang mga manok para sa business ni Sir na pag-receive ng manok in good condition. Kailangan ma-ensure na okay ang mata, walang sipon at okay ang mga balahibo. Oras na para mag-input mula sa pag-receive ni Sir until mag-lay ng eggs para may good na guide na si Sir about this. Ang dami kong input sa feeding guide mula ngayon until laying, lighting program, pag-handle sa kanila at kung ano-ano pa para ma-minimize na ni Sir ang pagkakamali. Bayaran, favorite part. And syempre, paperworks, napakahalaga niyan at may base naman si Sir sa pag-receive in good condition. Dahil nga, chinek natin if pasok sa parameters. Until next Friday, yun lang. Peace.